Bigyan nyo ng pagkakataon siya. Bigyan nyo ng pagkakataon ang Team Kapito. Sinisiguro ko po sa inyo, gaganda ang kinabukasan ng Pangil dahil walang korupsyon sa Team Kapito. Maabot ako sa inyo. Humihingi ako ng inyong mga dasal. Isama nyo si Tatay Digong. Pwede po ba yun? Yes. Pwede po ba yun? Yes. Ang umpisa ng paglilitis sa kanya ay September 23 pa. Ang ibig po sabihin, mananatili siya doon. Ang inilalaban po ng mga abogado ni Tatay Digong ay yung makalabas man lang siya. Mananatili siya sa Hague. Hindi siya aalis doon. Para lamang po matignan ang health niya. Kasi po, nag-iisa siya doon sa loob. We don't know what's going to happen next. Wala siyang nurse. He is alone inside his cell. Kung hindi ko kayo mapapaligaya, mapapasaya. Pero nagawa ko naman maging komportable kayong lahat. At sinabi niya po, walang takot sa kanya. Ako'y Pilipino. Sabi ng ganun. Kung ito ang aking destiny, then be it. Ibig nang sabihin, hindi niya aatasan itong laban na pinagdadaanan niya. Pero, alam ko, hindi lang ang Pangil, ang sambayanang Pilipino ay kaisa ni Tatay Digong. Tama sila. Si Tatay Digong lang po ang talagang gumalaw na para maiayos ang buhay ng mga Pilipino, lalo na po ang pinakamahihirap na mahirap. He fought for all of us, lalo na nung pandemic. Ang ganda ng takbo ng Pilipinas, pinagsakan tayo ng pandemya. Huminto ba si Tatay Digong? Hindi! Humanap siya ng solusyon para mailigtas ang kanyang mga kababayan. Yan ang tunay na presidente. Iniisa-isa nila ang mga Duterte. Sino ang sinusunod nila ngayon? Si Bato de la Rosa. Naghihintay din ng warrant of arrest niya. Dahil meron din daw na darating. At sino ang sinusunod nila? Ang ating Vice Presidente na si Inday Sara Duterte. Nagkakaw daw ang Vice Presidente natin. Naniniwala tayo. Naniniwala po ba kayo? Hindi! Ay, ito naman po ang sa akin. Sa tatlong, ano sa Tagalog to? Sa 32 million na mga Pilipino na nagtiwala sa kanya at nagmamahal sa kanya na ibinoto siya. At ako, pag
Pakinggan niyong mabuti. Walang magnanakaw na Duterte. Sabay-sabay pa rin. Walang magnanakaw na Duterte. Walang magnanakaw na Duterte. Duterte! 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 Pinipilit nila mapa-impeach si Inday. At sino ang isusunod nila pagkatapos? Si Congressman Pulong Duterte. At isusunod nila sino? Si Mayor Baste Duterte. At pag nagawa nila yan, ang sabi nila, wala nang hahanggang sa kanila sa anumang gusto nilang gawin. Papayag ba ang mga Pilipino? Hindi! Hayaan nyo, sabihin ko sa inyo, ang aking mga advocacy. Gusto ko pong ipagpatuloy ang laban na naiwanan ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Labanan ng korupsyon, kriminalidad, at ang salot na droga. Hanggang may korupsyon, hindi mawawala ang kabulustugan, ang kriminalidad, ang droga dito sa ating bansa. Gusto ko pong manumbalik ang tiwala ng mga na makakaumi na ligtas ang kanilang mga anak sa kanilang tahanan. Na hindi makikidnap, hindi marerate, hindi mapapatay. Kasi ngayon po, rapat lahat yan nangyayari na uli. Harapan mismo ng krami, nagdedenta ng sahod. Pinusasa ng kapwa polis, may tumatay na opisyal na mataas, pinatanggal ng boses. Sa loob ng krami, sa loob ng sasakyan, may pinatay na Koreano. Bakit nangyayari? Eh, nung panahon ni Tatay Digong, hindi nangyayari yan, hindi po ba? Tama po ba? Hindi po ba anatag ang loob ng mga magulang? Tama po ba? Pangalawa, trabaho para sa mga Pilipino. Dapat po bigyan natin ng pansin ito. Kasi po, kung tatlong anak ng isang mag-asawa, walang trabaho pa rin. Paano mangyayari sa buhay? Matataranta sila. Paano natin buhay ng mga anak natin? Pero kung may trabaho ang mga ito, hindi po ba pagkatagal loob natin? Kaya kailangan po magkagawa talaga ng batas na matibay na magkaroon ng hanap buhay, trabaho ang mga Pilipino. Tingnan nyo, sabi, ang bigas daw gagawin 20 pesos sa kilo. Nangyari po ba? Nangyari po ba? Sabi nila, ibababa lahat ang presyo ng ulam. Nangyari ba? Paano kung 500 piso ang pera mo? Pupunta ang isang ina sa palengke. Ay, ito na ng pera ko. Tinitignan niya ang mga presyo ng bibili ng bigla. Ang gagawin niya, tingi-tingi na lang ang bibili niya. Tama po ba? Tama. Tama po. Tama. Tingi-tingi. At sisiguraduhin niya kung 3 anak niya, maski na pariya-pariya lamang, mabigyan niya ng bago ng mga ito. Tama po ba? Pero kung may trabaho, ang mag-asawa, hindi po ba panatag ang loob ng bawat pamilya? Tama
bawat pamilya ng mga Pilipino. Pangatlong, edukasyon. Sabi po nila, ang mga kabataan, ang pag-asa ng ating bansa. Tama naman po. Pero paano kung napapabayaan naman ang mga pangangailangan nila sa kanilang edukasyon? Katulad ng mga libro, notebooks, iba pang pangangailangan sa eskwelahan, lalo na po ang matrikula sa premyadong eskwelahan.